kaya hindi po tayo po'y panandalian mo ng manalangin bago tayo dumako sa mga salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin muna mga minamahal. Dakila't mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po ng aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat. Binigyan mo muli kami ng dakilang pribileyo mapakinggan ng mga salita, mahal na Panginoon. Minsan papatawarin mo po kami, buksan mo ang aming mga puso, buksan mo ang aming mga pangunawa. Maunawaan po namin, mahal na Panginoon, ang kalagahan ng mga salita mong napapakinggan po namin. Kayo po maglagay ng mga salita mo sa aking bibig. Bigyan mo ko ng karunungan, kaalaman. May paliwanag ay mga banal na salita, dakilang Diyos. At higit sa lahat, mahal na Panginoon, turuan mo po kami. Tulungan mo kami na masunod ang mga salita mong amin na papakinggan upang maging handa po kami sa nalalapit na pagbabalik, mahal na Panginoon. Aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind the power of darkness in Jesus' name. In Jesus' name, amen and amen. Isang malakas na palakpak muna, maminamahal, para sa ating dakilang Diyos. Purihin pong ating pinakamamahal na Panginoon, purihin pong ating dakilang Diyos. At abang inihanda po natin ating pambungad na talata dito sa Lucas, Kapitulo 17, talatang 26 hanggang 37, mga minamahal, nais ko po muna magpaabot ng pinakamataas na pagsamba, pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila at karangalan sa Diyos natin pinaglilingkuran, ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Patuloy po nating inaalala ang mga hindi malilimutang aral ng ating beloved Pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, sa ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida, sa lahat po ng mga beloved children, the Almeida family, mga apo, mga manugang nating beloved pastor, at gayon din, maminamahal sa mga manggagawa, sa ating mga minamahal na mga awit, manunugtog, sa ating mga minamahal na mga preachers, nakasama po natin, mga kapatiran natin sa ibayong dagat, mga kapatiran natin sa webcast, maminamahal mga webcast viewers natin, sa lahat po ng mga kapatiran kasama po natin ngayon, maminamahal, at magandang hapon po sa lahat ng mga narito ngayon. Purihin po ang ating dakilang Diyos at kindly, maminamahal, buksan po natin ang ating mga pambungad na talata dito sa Lucas 17, talatang 26 hanggang 37. Dito po sa Lucas Kapitulo 17, talatang 26 hanggang 37. At kung paano nangyari sa mga kaarawan ni Noe, ay gayon din naman ang mangyayari sa mga kaarawan ng anak ng tao. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nag-aasawa, at sila'y pinapag-asawa, hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe, at dumating ang paggunaw, at nilipol silang lahat. Gayon din naman kung paano nangyari sa mga kaarawan ni Lot. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nagsisibili, sila'y nagbibili, sila'y nagtatanim, sila'y nagtatayo ng bahay. Datapot ng araw na umalis sa Sodoma si Lot, ay umulan mula sa langit ng apoy at supre at nilipol silang lahat. 30. Gayon din naman ang mangyayari sa araw ng anak ng tao ay mahayag. Sa araw na yaon, ang mga pasabubungan at ang nasa bahay ng kanyang mga pag-aari ay huwag silang manaog upang kunin. Ang mga nasa bukid ay gayon din, huwag siyang umuwi. 32. Alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Sino mang magsikap ingatan ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Natapot ang sino mang mawalan ng kanyang buhay ay maiingatan yaon. Sinasabi ko sa inyo, sa gabing yaon ay dalawang lalaki sa isang higaan, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Magkasamang gigiling ang dalawang babae, kukunin ang isa at ang isa'y iiwan. 36. Mapasa bukid ang dalawang lalaki, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. 37. At pagsagot nila ay sinabi sa kanya, saan, Panginoon? At sinabi sa kanila, kung saan naroon ang bangkay, ay doon din naman magkakatipon ang mga uwak. Amen. 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 Everybody shall praise the Lord. Mga minamahal, gusto ko pong ipaalam sa inyo, mga minamahal, na sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, hindi katulad ng ating inaasahan na may mga gera, may mga kaguluhan. Ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos, maminamahal, gusto ko pong ipaalam sa inyo, sabi ng Biblia, normal lang.
Ngayon, maminamahal, maraming mga nagpakainit sa paglilingkod sa Diyos. Maminamahal, dahil may nagaganap na gera sa Iraq, o dyan sa Iran, maminamahal, at sa Israel. May mga gerang nagbabanta, maminamahal, sa Amerika at sa China, sa North Korea, laban sa South Korea, sa Taiwan versus China. Kaya maraming mga mananampalataya, mga minamahal, mainit na naglilingkod sa Diyos kasi iniisip nila mga signs yan ng pagbabalik ng mala Panginoon, magkakaroon ng digmaan. Alingaw ng mga digmaan. Pero sinasabi ko sa inyo, mga minamahal, nakasulat sa banal na kasulatan, sabi ng Biblia, magkakaroon ng digmaan, magkakaroon ng alingaw ng digmaan, ngunit hindi pa ito ang wakas. Napakinggan po natin dito, mga minamahal, sa mga talatang nabasa po natin, ang isa sa pinakamapanganib na mangyayari, mga minamahal, sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon, yung ang mga mananampalataya, mga minamahal, ay magbaliwala sa kaligtasan. Sinabi rito, mga minamahal, ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon ay gaya ng kaarawan ni Noah. Ang mga tao ay nagsisipag-asawa, pinapag-asawa, hanggang pumasok sa daong si Noe at dumating ang paggunaw at nilipol silang lahat. Ang mga tao ay nagsisikain at nagsisiinom. Gaya rin ang panahon ni Lot, ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom, nagsisibili, nagbibili, nagtatanim at nagtatayo ng mga bahay. Dadapat ng araw na umalis sa Sodoma si Lot ay umulan mula sa langit ng apoy at asupre at nilipol silang lahat. Gayon din naman ang mangyayari sa araw ng anak ng tao'y mahayag. Sa madaling salita, mga minamahal, gusto ko pong ipaalam sa inyo, ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon ay normal lang ang paligid. Yung nagaganap na gera na yan, mga minamahal, sa ibang bansa, sinabi ng Biblia, mga minamahal, ipapayapain yan ng Antichrist. Darating po, mga minamahal, ang Antichrist, darating po, mga minamahal, na magpapakilalang siya po ang Messiah. Siya ang Kristo, mga minamahal, papayapain niya lahat ng mga nagdidigmaan. Magkakaroon ng tinatawag na peace treaty, mga minamahal. Kaya nga, dahil napatigil niya ang mga digmaan na nagaganap sa buong mundo, mga minamahal, talagang kikilalanin siya bilang Prince of Peace. Yung Antichrist, mga minamahal, kilalaning Prince of Peace. Kikilalanin siya ang Kristo. Lahat ng mga tao sa buong mundo, mga minamahal, maniniwala sa Kanya. At katulad po, mga minamahal, na nakasulat sa Biblia, sa 2 Thessalonians chapter 2, verse 4, uupo siya, mga minamahal, sa templo ng Diyos. Alam niyo po ba, mga minamahal, sa Israel, patago po na pinagagawa ang templo na pinagawa ni Haring Solomon. Inuulit-ulit ko ito para maintindihan niyo, mga minamahal, na ang pagbabalik ng ating mahal na Panginoon, napakalapit na. Ayaw ko, mga minamahal, na may maiwan ng mga mananampalataya. Kasi kung may maiwan ng mga mananampalataya, mga minamahal, sisingilin kayo sa akin ng ating dakilang Diyos. Sabi na Ezekiel chapter 3, verse 18 up to 20, kapag ang isang makasalanan, ang isang mananampalataya, hindi mo napaalalanan, at siya'y naiwan sa rapture o napunta sa impyerno, sisingilin ng Diyos ang kanyang kaluluwa sa kamay mo ng mga mangangaral. Kaya kung napanood nyo, mga minamahal, yung pelikulang Distant Thunder, Tip of the Night, kaysaysayan yan, mga minamahal, ng magaganap na rapture, naiwan po yung pastor. Pagtakbo nila sa church, mga minamahal, nandun yung pastor, nagtatago doon sa loob ng pulpito. Sabi, pastor, ba't naiwan po kayo? Naku, naiwan ako kasi natatakot akong ituro sa inyo ang tama.
Natatakot akong ituro sa inyo ang katotohanan. Natatakot akong baka mawala kayo sa paglilingkod sa Diyos pag sinabi ko ang totoo. Kaya nga, yung ibang mga Kristiyano, nasasaktan po kami bilang mga preachers, mga minamahal, may mga isa, dalawa, hindi na dumadalo dahil nasasaktan sila sa akin. Bakit daw sinasabi ko pag hindi dumalo ng 3 times a week, hindi sila ma-rapture? Bakit daw? Tinuturo ko yun. Ano sasabihin ko? Ayun naman ang turo ng ating beloved pastor. Inuulit ko lang yung sinasabi ng beloved pastor. At pag may naiwan po sa atin, mga minamahal, sisingilin kayo ng Diyos sa aking kamay. Pag may naiwan sa inyo, mga minamahal, maiiwan po ako. At pag ako'y naiwan, mga minamahal, doon nyo lamang, mga minamahal, uusigin ako, sasabihin nyo, ikaw ang may kasalanan, kaya kami naiwan sa rapture. Hindi mo sinabi sa amin ang totoo. Hindi mo sinabing dumalo ng 3 times a week. Hindi mo sinabing magpakainit sa paglilingkod sa Diyos. Baka maubos ang buho ko, kakasabunot nyo sa akin. Kaya gusto ko pong ipaalam sa inyo, mga minamahal, na wala pong, sabi nga, no heart feeling. Napakahirap ng buhay ng preacher. Ang buhay ng kalagayan ng mga mangangaral, napakahirap po, mga minamahal. Bakit? Kasi pag kami nagkulang ng pangangaral, may iwan po kami, mga minamahal. Kaya nga, pinakaayaw ko sa lahat, mga minamahal, maging preacher. Pero hindi tayo pwedeng umayaw sa panawagan ng Diyos. Ang Diyos ang naglalagay. Sa dami namin mga workers noon, mga minamahal, ang dami namin. Ako, mas gusto ko pang mag-igib. Mag-iigib ako mula umaga, mga minamahal, hanggang alas 4 ng madaling araw, maghuhugas ng pinggan. Yung iniigiban namin, mga minamahal, nauubusan ng tubig yung balon. Drum ang pinakabalde namin, tapos lalagyan namin ng kawayan sa gitna. Bubuhatin namin. Pagkalagay lang namin, ubos na agad. Wala akong ambisyon maging preacher. Napakahirap maging preacher. Wala nga akong Biblia, mga minamahal, nung mga bago pa lang ako sa Panginoon. Pero, mga minamahal, na-realize ko, unti-unti, mga minamahal, meron tawag ang ating pinakamamalapan kaya hindi ako makatakas sa panawagan ng Diyos. Ngayon, sa dami naming mga nag-workers, mga minamahal, siguro ang mga kasabay ko nagsabay-sabay naging workers nung panahon na yon, 1984, mga minamahal, ay mahigit 75 kami. Mahigit 75 kami, dumami bigla ang workers, kaya nga hinati natin beloved pastor. Merong group 1, merong group 2. Doon sa group 1, mga 36 to 37 ang kabilangan ng mga workers. Sa kabila naman mga 35 o 36, group B. Kaya ganun karami ang mga workers bigla, maminamahal, mga 1984. Ayaw ko maging preacher, pinakaayaw ko sa lahat, kahit pag-igibin mo ko, maminamahal, paghugasin mo ko ng pinggan mula umaga hanggang gabi, hanggang hating gabi, mas gusto ko pong maghugas ng pinggan. Pero nagtaka na lang ako, maminamahal. Ngayon, tinawag akong preacher, maminamahal, bagamat ayaw ko. Ibig sabihin, maminamahal, Diyos ang tumatawag. Sabi nga, many are called, but few are chosen. Yung ibang mga kasabayan kong maging preacher, maminamahal, mga kasabayan kong mga naging workers, lumabas na sila, maminamahal, hindi nila nakayanan. Yung mga hirap, maminamahal, na mga tinatawag na requirements. Pero maminamahal, tandaan po natin, kung walang pipiliing preacher, kung walang mangangaral, maminamahal, pare-pare tayong mapapahamak, pare-pare tayong mapunta, maminamahal, sa impyerno, at pare-pare tayong maiwan sa rapture. Sinasabi ko sa inyo, napakahirap po, maminamahal, ng sitwasyon ng pagiging preacher. Sabi nga sa mga sumusunod na talata, maminamahal, gayon din naman ang pagbabalik ng ating pinakamamala Panginoon ay gaya ng kaarawan ni Lot, sila'y nagsisikain, nagsisiinom.
nagsisibili, nagbibili at nagtatanim. Sila'y nagtatayo ng bahay. Datapot ng araw na umalis sa Sodoma si Lot ay umulan mula sa langit ng apoy at asupre at nilipol silang lahat. Gayun din ang mangyayari sa araw ng anak ng tao'y magbabalik. Sa madaling salita, maminamahal, hindi sinabi rito na sa pagbabalik na malapang magkakaroon ng gera muna mangyayari. Hindi po alingaw-ngaw lang alingaw-ngaw lang yan. Hindi pa yan ang tinatawag na signs. Sabi, pag nakita nyo nangyari ito'y pasimula lang ng kahirapan, ngunit hindi pa ito ang wakas. Sabi na Mateo 24, talatang 6 at 7, mga minamahal. Hindi pa raw yan ang wakas. Alingaw-ngaw lang yan. Pero kung mababasa nyo, mga minamahal, sa banal na kasulatan, ang pinakatanda ng pagbabalik ng mahal na Panginoon, magiging normal ang lahat. Magiging normal. Payapa, ang mga tao'y nagtatanim, ang mga tao'y nagtatayo ng bahay, nagsisipag-asawa, walang kinakatakutan. Katulad, mga minamahal na mga sitwasyon ngayon, panatag, payapa, walang gulo, walang mga gera, walang mga lindol, walang mga trahedya na nagaganap. Sabi magiging normal. Ngunit ang sabi rito, hanggang dumating, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Gayon din naman mangyayari ang araw ng pagbabalik ng mahal na Panginoon. Ang sabi rito. Kaya nga, sabi pa, alalahanin nyo ang asawa ni Lot. Sa verse 32, alalahanin nyo ang asawa ni Lot. Si Lot, mga minamahal, habang umuulan ng asupre at apoy, mga minamahal, yung asawa ni Lot, habang sila'y tumatakas papunta, mga minamahal, sa kapatagan mula sa Sodoma at Gomora, naalala po ng asawa ni Lot yung kanyang magandang bahay. Yung kanilang naipundar, mga minamahal, na kayamanan, yung kanilang tahanang napakaganda sa Sodoma at Gomora, yung kanilang tinatangkilik, habang patakas sila, umuulan ng asupre at apoy, mga minamahal, nagkaroon ng panginayang asawa ni Lot. At bigla po itong napalingon. Lumingon siya, mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, at siya'y naging haliging asin. Sabi, alalahanin niyo ang asawa ni Lot. Sa madaling salita, mga minamahal, kapag naglilingkod ka sa Diyos, ano man ang naipundar mo dito sa ibabaw ng lupa, huwag kang manginayang. Nakabili ka ng kotse, huwag kang manginayang dyan. Pag yan, iiwan mo pagdating ng araw. Nakapagpatayo ka ng magandang bahay. Nakapagpatayo ka ng mga negosyong mauunlad na negosyo. Nakapagpundar ka, maminamahal ng kayamanan dito sa lupa, huwag kang manginayang dyan. Dahil pagdating sa langit, higit pa dyan, mga minamahal, ang makakamtan mo, ang kapalit niyan, higit pa dyan, pagdating mo sa langit. Sa langit, maminamahal, ang iyong tahanan ay mansyon. Sinabi ng Biblia, in my Father's house are many mansions. Kung hindi mo pa naranasan tumira sa mansyon, mga minamahal, dito nga, maliit pa lang ang bahay mo. Bungalow pa lang, masaya ka na. Maganda na ang bahay mo para sa iyo, pero huwag kang manginayang dyan. Darating ang araw, iiwan mo yan. Huwag kang pumaris kay sa asawa ni Lot. Nanginayang sa material, tinignan. Habang papatakas sila sa umuulan ng asupre at apoy, nanginayang siya, maminamal sa iiwan niyang kayamanan sa Sodoma at Gomora, yung kanyang magandang tahanan, yung kanyang mga negosyo, yung kanilang mga ari-arian, yung kanyang mga tupa, yung mga alaga niyang mga kambing, nandun lahat ang kabuhayan nila. Nilingon niya, maminamal, siya naging haliging asin. Kaya gusto ko pong ipalam sa inyo, maminamahal, na sabi nga ng banal na kasulatan, heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass away. Dapat itatak natin sa isip natin, kung nakapagpundar man tayo dito na material na bagay, balang araw, iiwan po natin yan. Huwag kang manginayang. Yan ay pansamantalang benepisyo mo lamang, pansamantalang gamit mo yan habang naghihintay ka sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Amen? Pinagpala ka nga, maminamahal, dahil sa dami ng mga mananampalataya na naglilingkod sa Diyos, ikaw ay isa sa mga ari-arian. Meron kang kotse, meron kang mga
mga magagandang gamit sa bahay, hindi ka magugutom. Pero, wag mong isipin, maminamahal, na magpakailanman yan. Darating ang araw, iiwan mo talaga yan. Wag mong pangihinayangan yan. Kasi mas maganda sa langit kaysa dito sa lupa. Ibang mga Kristiyano, nako, ganun pala. Kaya nakalulugo-lugo kagad sila. Nakatungo kagad, naku, sayang naman. Pagdating ng araw, mga minamahal, magugunaw din tong mundo natin. Walang matitira dito. Kaya gusto ko pong ipaalam sa inyo, mga minamahal, na darating ang araw, tayong mga naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, may mga magandang tahanan tayo sa langit, mansyon. Ang kalsada po ay ginto. Ang kalsada doon, ang kalye, maminamahal, ang pagdadaanan mo, ginto, pure gold. Ang bawat haligi, maminamahal, ang bawat pader ng mga building mo sa langit, ng gusali sa langit, ng iyong tahanan sa langit, pawang mahalagang hiyas. Katulad ng mga topasyo, kresolito, amatista, brilyante. Ibig sabihin, ngayon mo lang naririnig yung mga ganong kataga, pero magkaroon ka lang na isang tipak dito, bilyonaryo ka na. Pero yan, pader lang ng bahay mo. Haligi lang ng bahay mo. Samantalang dito, mga minamahal, pansamantala lang ang buhay natin. Amen? Tumagal man ang buhay mo, pinakamatagal na yung 100. Kung meron man tumagal na mahigit 100, mga minamahal, yung mga nag-iingat lamang sa mga kinakain nila, mga health conscious. Pero yung tumagal ka na 100 taon, imposible na yan, mga minamahal, lalo na sa panahon natin ngayon. Kaya nga, magkaroon tayo ng interes, higit sa lahat, sa kaligtasan. Sinabi rito, mga minamahal, sa mga nakasulat dito, sinabi rito, sabi ng mga talata, mga minamahal, sabi po rito, magkasamang gigiling ang dalawang babae, ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. Mapapasabukid ang dalawang lalaki, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Ibig sabihin, maminamahal, pag nagtatrabaho ka, hindi importante sa iyo ang paglilingkod sa Diyos, ginawa mo lang pastime. Pag wala kang ginagawa, ginawa mo lang palipas oras ang paglilingkod sa Diyos, katulad ng mga ibang mga Kristiyano, once upon a time naging choir member. Once upon a time sila'y naglilingkod sa Diyos, pero mas mahalaga sa kanila ang trabaho. Mas mahalaga sa kanila ang material na bagay. Sabi ng Biblia, dalawang lalaki ang nasa higaan, ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. Magkasamang gigiling ang dalawang babae, ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. Ibig sabihin sa isang pamilya, sa bawat pamilya, meron talagang kukunin, merong iiwan. Nakasulat yan. Dahil hindi pare-pareho ang paglilingkod ng Kristiyano sa Diyos. Merong malamig, merong mainit. Ang mainit ay kukunin, ang malamig ay iiwan. Kaya gusto kong ipaalam sa inyo, mga minamahal, ang mga bagay na ito para walang may iwan sa atin. Sabi nga ng ating beloved pastor, narinig ko sa panalangin niya, nagpe-pray ang ating beloved pastor 20 hours a day. Narinig ko sa madaling araw na pagpupuri, umiiyak ang beloved pastor. Umiiyak siya. Mahal na Panginoon, sabi niya, nakikiusap po ako. Kung merong maiiwan na kapatiran, ayaw ko na rin sumama sa rapture, iwan mo na rin ako. Ayaw kong may mga kapatirang naiiwan. Ayaw kong may kapatiran na hindi makasama sa pagbabalik mo, mahal na Panginoon. Umiiyak ang mahal na pastor. Mamaya, nakita ko nagdetrembing lang ng mahal na pastor. Grabing pag-ibig. Sino makatitiis? Maglibot kayo sa buong mundo, maminamahal. Wala kayong makitang marubdob na pag-ibig, maminamahal. 20 hours. Kaya ako naging worker, kaya ako pumasok sa pastoral house. Yun lang ang gusto kong malaman kung totoo yung sinasabi ng beloved pastor. Kasi hindi ako naniniwala. Nagpupunta ako sa gawain, pero nag-observe lang ako. Tinitignan ko kung anong ginagawa ng mga gawain dito kasi wanted ako.
Sa Malabon, hinahanap ako ng pulis. Kaya pumasok ako sa pastoral house para pagtaguan ko yung Malabon. Novaliches kasi yung pastoral house. Ang dami kong kaso. Napunta ako doon para magtago, hindi para mag-worker. Kaya lahat ng mga nakikita ko, lahat ng mga nakakasalamuha ko, tinitignan ko. Pinapanood ko lang sila. Minsan nga napupuri kami. Sa sobrang, hindi pa ako totoong Kristiyano, meron ako nakasabayang magpupuri, tuwing magsasabing, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Pagdating doon sa katagang Hallelujah, tinatapat sa tenga ko, Boy Kaluya. Hallelujah, Hallelujah, Boy Kaluya, sabi sa akin. Malapit na magsolim. Nung magsusolim na, kasi pag solim, naluluod kami lahat. Nakita nila, nakabagsak, nakabulag tayong yung lumuloko sa akin. Mami, nagpahinto ng puri, beloved pastor. Beloved, sinong gumawa niyan? Nakaganon lang. Kung makikita niyo ako noon, hindi niyo makikilalang kaya kong magpatulog. Kasi tayo ka nga, Brother Eliser. Tayo ka. Ganyan ako kapayat. Ganyan ako noon. Sinong mag-aakala na kaya ko magpatulog? Pero mo, pagkatapos ng joyful song, nakita nila yung lumuloko sa akin, tulog, bulagtang gano'n, nakabulagtang gano'n. Pinahinto ni Malapastor yung puri. Huwag kayong sisiga-siga dito ha. Hindi nyo alam kung sino ko. Sabi ni Malapastor, binago lang ako ng Malapastor. Sinong gumawa niyan? Mamaya tumasa ko. Ikaw? Nagtaka, ang payat-payat ko. Ikaw? Kasi hindi nila alam, nandun ako sa pastoral, ang dami kong kaso, nagtatago lang ako. Pero mga minamahal, katagalan, ako na ang ginawa ng beloved pastor, sabi ng beloved pastor, bakit mo sinuntok? Pastor, napakasagrado po ng hallelujah, praise the Lord. Niluloko niya, yung hallelujah, ginagawa niyang Boy Kaluya, ito sinuntok ko. Pag-alipusta po sa Diyos yun. Oo nga, bawal nga yun. Ang ginawa, tinanggal siya, ako pumalit doon sa pwesto niya, ako ngayon naglalagay ng tubig, ako pinapakain nila Mama Dear, ako binibigyan ng blessing, ako nagpapaakit ng tubig doon sa pastoral house. Nagpalit kami ng sitwasyon. Siya nandun siya sa pagsusumento, siya nagtatapon ng basura. Nagpalit kami ng pwesto. Kaya lahat ng mga preacher doon, mga bagong worker doon, ako ang binigay ng katiwala ng beloved pastor, beloved Mama Dear. Ako ang nagre-ratings para kung sila ipapasa sa pagiging worker. Ako ang binibigyan ng authorized kung papasaba itong worker na to. Ako nag-a-approve. Kaya, ganun mga minamahal ang naging sitwasyon ko sa pastoral house. Gusto kong ipaalam sa inyo mga minamahal na sa panahon natin, kaya inuulit-ulit ko yung pangaral ng ating beloved pastor kasi mas malapit po sa atin ang kaligtasan kaysa noon. Kung panahon maminamal ng ating beloved pastor doon po sa Cuneta Astrodome, kung masusubaybayan nyo ang preaching ng beloved pastor, puro ganito ang preaching niya, puro paano makasama sa rapture. Pag naiwan ka sa rapture, anong magiging kahinatnan mo? Sino ang Antichrist? Sino mag-ari sa buong mundo? 3.5 years, tandaan nyo. Pag ikaw ay nagpatatak ng 666, ma-enjoy mo lamang po ang kasaganaan. Ma-enjoy mo, maminamal lahat ng sarap ng buhay, 3.5 years. Ipakita mo lang yung 666 mo, bibigyan ka ng kotse. Ipakita mo lang yung tatak mong 666, lahat na magustuhan mo, ibibigay sa iyo. Pumasok ka sa hotel, sumakay ka sa eroplano, bumili ka ng kotse, mga minamal, lahat ng kasangkapan, ibibigay sa iyo, ituro mo lang, gusto ko to, gusto ko yan. Asan yung tatak mo? Pakita mo yung 666. Bibigay sa iyo lahat yan. Pero ma-enjoy mo yan 3.5 years. Pero pagkatapos ng 3.5 years, yung natitirang 3.5 years, kasi 7 years magre-reign ang Antichrist. After 3.5 years na kasaganahan, lahat matikman mo, sarap ng buhay. Makakain ka ng masarap na pagkain sa mamahaling restaurant. Makasakay ka ng eroplano, walang bayad.
Makapaglibot ka sa buong mundo kahit wala kang pera, pakita mo lang, hindi na kailangan ng passport, hindi na kailangan ng visa, pakita mo lang yung tatak mo sa noo, tatak mo sa kamay, 666, makapaglibot ka around the world. Para kang bilyonaryo. Pero ang kaluluwa mo, sinanla mo na kay Satanas. Pagkatapos mong matatakan ng 666, maminamahal, ang susunod dyan, maminamahal, ay terribleng kahirapan. Sabi ng Revelation chapter 16, kung mababasa nyo dito sa Revelation chapter 16, verse 1 up to 4, italo natin ng 8 up to 11, tapos 12 up to 14, tapos 18 up to 21, makikita nyo po ang magiging kalagayan pag nagpatataka ng 666. Pag nagpatataka ng 666, natatakan ka ng 666, mga minamahal, wala ka ng pag-asang pumasok sa langit. Sabi ng Revelation, maminamahal, chapter 14, verse 9 up to 11, lahat ng tumanggap ng tatak na 666 ay iinom ng kagalitan ng Diyos magpakailanman, tormented day and night without rest, forever and ever. Walang katapusan, magpakailan-kailan pa man. Ma-enjoy mo lang ang kasaganaan for 3.5 years. Pero pagkatapos ng 3.5 years, ito mangyayari sa iyo. Revelation 16, verse 1 up to 4, talo ng 8 up to 11, tapos 12 to 14, tapos 18 to 21. Basahin po natin mga talata. Sa Revelation, chapter 16, verse 1 up to 4, at narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa santuaryo. Nagsabi sa 7 anghel, humayo kayo, ibuhos ninyo ang 7 mangkok ng kagalitan ng Diyos sa lupa. At humayo ang una, at ibinuhos ang mangkok sa lupa, at naging sugat na masama at mabigat sa mga taong may tanda ng hayop na yaon, at nagsisamba sa kanyang larawan. At ibinuhos na ikalawa ang kanyang mangkok sa dagat, at naging dugo na gaya ng isang patay, at bawat kaluluwang may buhay. Sa mga tuwid ay ang nasa nga dagat na nangamatay. At ibinuhos na ikatlo ang kanyang mangkok sa mga ilog at sa mga bukal ng tubig at nangagiging dugo. 8. At ibinuhos na ikapat ang kanyang mangkok sa araw. At ibinigay nito sa kanya ang masunog ang apoy ang mga tao. At nangasunog ang mga tao sa matinding init. At sila'y namusong sa pangalan ng Diyos na may kapangyarihan sa mga salot na ito. At hindi sila nagsisi upang siya'y luwalatiin. At ibinuhos na ikalima ang kanyang mangkok sa luklukan ng hayop na yaon. At nagdilim ang kanyang karian. At nginatngat nila ang kanilang mga dila sa hirap. At sila'y namusong sa Diyos sa langit dahil sa kanilang hirap at sa kanilang mga sugat. At hindi sila nagsisi sa kanilang magawa. At ibinuhos ng ika-6 ang kanyang mangkok sa malaking ilog ng Euphrates at natuyo ang tubig nito upang umanda sa daanan ng haring mula sa sikatan ng araw. At nakita kong lumabas sa bibig ng dragon, sa bibig ng hayop at sa bibig ng bulaang propeta ang 3 espiritong karumal-dumal na gaya ng mga palaka. Sapagkat sila'y mga espiritu ng demonyo, nagsigawa ng mga tanda, at pinaroonan nila ang mga hari sa buong sanlibutan upang tipunin sa pagbabaka sa dakilang araw ng Diyos ng makapangyarihan sa lahat. Sa 18. At nagkaroon ng mga kidlat at mga tinig at mga kulog. Nagkaroon ng malakas na lindol na di nangyari kailanman mula magkatao sa lupa. Isang lindol na lubhang malakas, lubhang kakilakilabot. At ang dakilang bayan ay bahagi sa 3. At ang dakilang Babylonia ay napalala sa paningin ng Diyos upang siya'y bigyan ng inuman ng alak ng kabagsikan ng kanyang kagalitan. At tumakas ang bawat pulo at mga bundok ay hindi nangasumpungan. At malaking graniso na kasinlaki ng talento ay lumagpak sa mga tao buhat sa langit. At namusong ang mga tao sa Diyos dahil sa salot ng graniso. Sapagkat ang salot na ito ay lubhang malaki. Amen. 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 Tignan niyo, maminamahal, pag ikaw ay nagpatatak ng 666, pag ikaw ay natatakan ng 666, maminamahal, wala ka ng pag-asa.
Hindi ka na pwedeng magsisi kahit mag-ayuno ka pa ng 40 days. Kahit magsimba ka pa, maminamahal, mula sa pintuan hanggang sa altar, lumakad ka ng paluhod, libutin mo ang buong simbahan para mapapagsisihan mo ang malaking kasalanan mo, hindi ka na mapapatawad ng Diyos pag nagpatataka ng 666. Pag nagpatataka ng 666, you are property of Satan. Pero pag natatakan ka ng 666, ma-enjoy mo, maminamahal, yung pansamantala. Pansamantalang kaligayahan, 3.5 years. Libre lahat. Hindi na tatanggap ng pera. Kaya nga, sinasanay na tayo sa credit card, sinasanay na tayo sa mga GCash, kasi darating ang araw, hindi na gagamitin yung pera. Hindi na magagamit ng pera, wala ng pera. Mawawala na ng saysayan. Kaya nga, yung GCash, yung mga credit card, mananakaw pa yan eh. Magagamit yung pangalan mo. Kaya nga, lagi silang magbabago ng sistema. Kaya balang araw, susundin mo na yung credit card, GCash, pero darating ang araw dahil may mga nananakaw na pera sa GCash, merong nakukuha, nananakaw ang credit card, bandang uli sasabihin sa'yo, para hindi ka na manakawan, ilagay na sa noo mo. Ito na yun, pag nilagay na sa noo mo. Tapos nilagay na sa kamay mo, sa kanang kamay. Ang katwiran nila, para hindi na manakaw, nakatatak yan sa kamay mo, nakatatak sa noo mo. Pero, ma-enjoy mo lamang, maminamahal, ang kasaganaan, 3.5 years. Kahit ikaw na ang pinakapulubing tao sa balat ng lupa, magmumuhay kang gaya ng bilyonaryo. Sasakay ka sa mamahaling eroplano, pakita mo lang yung 666 mo. Papasok ka sa mga mamahaling hotel, pakita mo lang yung 666 mo. Mag-go-grocery ka, lahat ng ituro mo, yan, gusto ko yan, gusto ko yan, gusto ko yan, gusto ko yan, ibabalot para sa yan, pakita mo lang sa counter ang 666 mo. Pero, pag wala kang tatak na 666, kahit isang bag na pera, ang dala-dala mo, hindi yan tatanggapin, not valid yan. Invalid ang pera. Darating yan. Kaya meron ng credit card, meron ng GCash, para matanim sa isip ng mga tao na balang araw hindi na gagamitin ang pera kasi ang pera nananakaw. Ang credit card nananakaw, nakukuha. Ang GCash nakukuha nila. Maminamahal, sa pamagitan ng mga magagaling na mga hackers, laman ng GCash mo kukunin nila. Kaya nga, darating ang araw, yung 666 na. Ilalagay sa noo mo, ilalagay sa kamay mo. Kahit ikaw na ang pinakapulubi, pinakamahirap na tao sa balat ng lupa, pag nagpatataka ng 666, mag-i-enjoy ka. Tatamasahin mo ang kasaganaan. Lahat na masarap na pagkain, lahat ng mga mamahaling hotel, lahat mga minamahal na mga kasarapan sa buhay, matitiknan mo. Pero 3.5 years lang yan. Pagkatapos ng 3.5 years, maminamahal, sabi, yung inilagay sa iyo na 666, inilagay sa noo mo, inilagay sa kamay mo, magiging sugat yan. Sabi ng Revelation chapter 16, verse 1 and 2, sila'y nagkaroon ng sugat. Yung sugat, hindi yung karaniwang sugat. Nasa Revelation 9, verse 6, pakibasa natin sandali. Yung magmumukha kang patay. Maagnas ang katawan mo. Hahanapin mo ang kamatayan ang tatakas sa iyo. Yung sugat na yan, mga minamahal, para kang zombie. Kaya nga, sa Biblia, bakit napapanood natin sa mga television yung zombie? Kasi nga, inaano na yung isip natin, balang araw gano'n na magiging buhay ng tao, may mga zombie na. Pero ang zombie sa Biblia, hindi yung 10 years ago nang patay, 5 years ago nang nasa libingan, biglang tumayo, agnas na. Hindi. Ang zombie sa Biblia, hindi ka mamamatay. Gulagulanit na ang katawan mo. Lasug-lasug na, kalahati na yung ulo mo. Yung katawan mo, lasug-lasug na. Mukha ka ng patay, pero ang kamatayan ay tatakas sa iyo. Pag natatakan ka ng 666, hahanapin mo ang kamatayan, pero 5 months mananatili kang buhay. Hindi ka mamamatay kahit tumalong ka sa building. Kahit magpasagasa ka, ganun-ganun na yung katawan mo, balubuluktot na, yung nakakita kayo na zombie, yung kamay nasa likod na.
buhay ka pa. 5 months mong mararanasan, hahanapin ang kamatayan, hindi ka mamamatay. 5 months. Kaya nga, sabi rito, maminamahal sa mga, kindly po, basahin natin Revelation 9:6. Idugtong natin sandali. Dito po sa Apokalipsis Kapitulo 9, talata 6. At sa mga araw na yaon, ay hahanapin ng mga taong kamatayan at sa anumang paray hindi nila masusumpungan. At magnanasa mamatay at ang kamatayan ay tatakas sa kanila. Amen. 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 Pag natatakan ka ng 666, maminamahal, na naisip mo pang mamatay, tatalong ka sa building, maminamahal, basag na yung bungo mo, buhay ka pa. Balubaluktot na yung katawan mo, buhay ka pa. Sabi, hahanapin mo ang kamatayan ang tatakas sa iyo. Magbabaril ka sa ulo, tatagos lang sa kabilang ulo mo, buhay ka pa rin. Kasi 5 months mong mararanasan, maminamahal, sabi, sila'y magkakaroon ng sugat na hindi sila mamamatay. At ang sabi pa, ang mga tubig ay magiging dugo. Ang tubig magiging dugo. Lahat, bubuksan mo ang gripo, magiging dugo. Pupunta ka sa mga batis, ang tubig magiging dugo. Sa una ayaw mo, pero uwaw na uwaw ka na. Hindi mo matitiis ang uwaw, kaya iinumin mo yung kahit dugo. Iinom ka ng dugo. Ngayon palibasa, lahat ng mga taong natatakan ng 666, iinom ng dugo, mauubos ang tubig na dugo. Mauubos yun. Kaya nga, pag nakakita ka ng Kristiyanong naiwan sa rapture, hindi natatakan ng 666, ang tingin sa leeg mo, maminamahal, ay pitsyel na mayroong masarap na tubig. Kakagatin yung leeg mo para sipsipin yung dugo mo pag Kristiyano ka. Pero pag sila'y pare-parehong may tatak na 666, hindi sila pwede magkagatan. Napakahirap. Ang Biblia, maminamahal, past, present, at future. Yung mga nangyari noon, nakasulat dito, at patunay na totoo ang Biblia, lahat ng mga nangyari noon, nangyari, maminamahal, sa panahon natin ngayon. Ang hindi pa nangyayari, yung sinasabi ko sa inyo ngayon, kaya nga iba, hindi interesado. Kaya iba, tinutulugan lang, pakialam ko dyan, di totoo yan, huwag kayo maniwala dyan. Pero yung mga hindi naniniwala, kayong unang makakatikim yan. Para, ay, totoo pala, ito, ayaw, may 666 na ako. Diyan ka palang maniwala na totoo. Pag hindi ka naniwala, lalong maiiwan ka sa rapture. Ayaw mong makinig ng salita ng Diyos. Hindi ka interesado. Maiiwan ka para patunayan sa iyo ng Diyos na totoo ang sinasabi ng banal na kasulatan. Iinom ka ng dugo at pagkatapos nun, magkaroon ng tinatawag na di kawasang kadiliman. 1 taon, madilim. Sabi ng Revelation chapter 16 verse 8 up to 11, pagkatapos naman ng di kawasang kadiliman, magkaroon ng matinding init. Ang mga appliances na katulad niyan, malulusaw sa init. Ang mga kotse, may iwan sa init. Malulusaw sa init, sa sabog. Sabi, magkakaroon ng matinding init. Tapos pagkatapos po ng mga bagay na yan, magkaroon ng Battle of Armageddon. Kung mababasa nyo ang Revelation 16, verse 16, sabi rito, yung Revelation 16:12 up to 16, sabi rito, ang mga masamang espiritong nasa impyerno ay lumabas na sila ang mga anyong palaka. Para silang mga anyong palaka, papasok sila sa mga katawan ng mga hari. Mga hari. Papasok sila sa hari, maminamahal, ng North Korea. Papasok sila sa hari ng China. Papasok sila sa hari ng Russia. Papasok sila sa hari, maminamahal, ng Iran. Yung mga hari, maminamahal, na hindi naniniwala sa Biblia. Papasok sila roon para mga minamahal magkaroon ng tinatawag na the Battle of Armageddon. Sasalakayin nila ang bansang Israel. Sila'y magtitipon. Sabi, ang ilog Euphrates ay matutuyo. Doon sila dadaan. Kaya walang tangkeng gagamitin doon, maminamahal, kundi mga kabayo. Mga kabayo, nasa Revelation chapter 9, verse 12 up to 14. Mga kabayo ang gagamitin kasi malambot na lupa ang ilog Euphrates.
Lulubog ang mga tangke. Kaya gagamitin nila mga kabayo, sabi 2 milyong kabayo, 2 milyong mga kakabayuan sa salakayan ng Israel. Ibig sabihin, mga minamahal, anytime. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, yung nahinto, pag nahinto ang gera, mas matakot ka dyan. Pag nagigera, hindi pa yan. Pasimula pa lang ng kahirapan yan. Pag nagigera. Pero pag huminto yan, nag-reign ng Antichrist, pagkakasunduin niya lahat ng mga naglalaban, lahat mga minamahal na mga bansang hindi nagkakaintindihan, mamamagitan ang Antichrist at magkakaroon ng one world, one government, one religion. Magkaroon ng one world, one government, one religion. Yun na po, mga minamahal, lahat ng mga bansang may utang sa World Bank, una silang, tayo dating utang natin 7 trillion. Nung nagpresidente yung 7 trillion na yun, 5 presidente na yun ang nangutang ng trillion sa World Bank. Nung naging presidente sino yun? Nakakulong? Yun na nga, sino yun? Umabot ng 13 trillion. Mula 7 trillion, naging 13 trillion. Ang laki ng inutang. Ang laki ng utang niya. Kaya yung presidente ngayon, hindi ganong makautang. Ang laki ng utang niya. Paano? Kaya siya ngayon tagabayad. Ginagawa niya na para mabayaran yung mga inutang ng mga past president. Biro mo mula 7 trillion, naging 13 trillion. Yun ang gagamitin ng Antichrist kasi sa kanya yung World Bank. Sa kanya nangungutang ang mga tao sa buong daigdig. Biro mo, kanya lahat ng simbahan, lahat ng mga tao nagdo-donate sa kanya. Lahat ng tao nagbibigay ng tithes, buong mundo. Paano hindi yayaman yan? Kaya isa siya sa kasama sa 10 common market. 10 mga mayayamang bansa ang may-ari po ng tinatawag na World Bank. Doon umuutang ang tao, ang mga presidente sa buong mundo, sa World Bank. At merong isang leader niyan, maminamahal, yan na po ang Antichrist. Kaya sa ayot sa gusto natin, maalipin po ang bansa natin dahil sa laki ng utang. Susunod tayo sa kanya sa ayot sa gusto natin dahil sa laki ng utang natin. Sabi nga ng isang preacher, maminamahal, kapag ang utang daw natin ay babayaran, pagkabit-kabitin mo ang 1,000, aabot daw sa buwan. Ganon kalaki yung utang natin. Yung 1,000 pera, pag dugtong-dugtongin mo, aabot sa buwan. Ganon na napakalaki ng utang ng Pilipinas. Kaya nga, dapat ang mga mananampalataya ngayon, wag na magpalamig-lamig. Magpakainit tayo. Huwag tayong mag-relax pag natapos na yung gera. Oy, salamat naman Lord, pwede na ako magpalamig-lamig. Nung gera, baka mag-rapture, kaya kailangan kong dumalo ng 3 times a week. Pero tapos na ang gera, wala nang gera. Sabi ng Biblia, ang mga tao'y magtatanim, magtatayo ng bahay, magsisibili at magbibili hanggang dumating ang anak ng tao. Dumating ang malapang. Ibig sabihin, yung panahong relax ka. Darating ang Panginoon, hindi yung panahong may mga gera sa paligid, hindi yung panahon meron kang kinakatakutan, hindi. Payapa, mga minamahal. Sabi ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 3, kapayapaan, katiwasayan, then sudden destruction. Biglang darating ang pagkapahamak. Sabi kapayapaan, katiwasayan, then sudden destruction. Pagkatapos ito'y sudden destruction. Sabi, biglang kapahamakan, magkakaroon bigla, mga minamahal ng tatakan ng 666. Pero pag mainit kang naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, wala kang katatakutan, mga minamahal, dahil pananabikan mo ang pagbabalik ng mahal na Panginoon dahil sinabi ng Biblia, in a twinkling of an eye, in a moment, sabi ng Biblia, tutunog ang trumpeta ng Diyos at lahat ng mga naglilingkod sa mahal na Panginoon ay aagawin sa alapaap upang
tayo ay masapiling ng Panginoon magpakailan-kailan paman. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Sa ating mga naglilingkod sa Diyos, hindi nakakatakot yan. Hindi nakakatakot yung nangyayari sa paligid natin. Matakot ka, mamaya pag nahinto na yung gera. Mas nakakatakot yun. Bakit? Sign yun. Pag nahinto na ang gera, kapayapaan, katiwasayan, then sudden destruction. Yun yung 1 Thessalonians 5:3. Yung mga Kristiyano, nung may gera pa, ang iinit. Nung nagkakagulo sa iba't ibang bansa, ang iinit. Laging dumadalo. Pero nung pag napayapa na, palabig na ako, matagal pa Panginoon. Pero hindi mo alam, sabi ng Biblia, kapayapaan, tapos biglang papasok ang isang malaking pagkapahamak, then sudden destruction. 2 babae ang natutulog, ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. 2 lalaki ang gumigiling, ang isa'y kukunin, isa'y iiwan. Ibig sabihin, meron palang kukunin at merong iiwan. Pag Sunday Christian ka, maminamahal, pwede kang maiwan. Hindi ko sinasabi ito para saktan po ang damdamin nyo, mga minamahal. Gusto ko lang pong ihanda kayo. Kasi nga, pagdating ng araw, pag hindi ko sinabi sa inyo to, magkakasama tayong maiwan. Ayaw ko pong maiwan. Ayaw ko pong maiwan sa rapture. Pag naiwan ka sa rapture, nahuli ka, babalatan ka ng buhay, aalisin yung balat mo. Ito torture ka para tanggapin mo lamang yung 666. Tatanggalin yung mata mo. Papatakan ka ng tingga. Lahat ng torture. Yung ginawa kay Isaias, binitin siyang nakaganon yung paa niya. Nakataas yung paa niya. Tapos nilagari siya. Nilagari siya dito sa pagitan ng hita niya. Nilagari si Isaias. Si Apostol Pablo, pinugutan ng ulo. Si Saint Peter, pinako sa krus hanggang mamatay. Sabi niya, hindi ako karapat-dapat na maipako sa krus. Sabi niya, baligtarin niyo ako. Binaligtad si Apostol Pedro. Pinako siya pabaligtad. Nandun sa taas yung paa niya. Yung ulo nandun sa baba. Hanggang siya ay mamatay. Ang iba'y pinakain sa leon. Ang iba, maminamahal, ay sinibat. Kaya nga, ang pinagpala sa lahat ng mga taong naglingkod sa Diyos, ang mga Kristiyano sa henerasyon natin ngayon. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit ko sinabi, maminamahal? Dahil sa panahon natin, magaganap ang rapture. Sa panahon natin. Sila, naranasan nilang namatay, naranasan nila ang persecution. Sabi ng Acts chapter 2, verse 46 and 47, grabe ang persecution. Grabe ang pag-uusig. Pinagpapatay sila, kinukulong. Sabi ng Hebrews chapter 11, verse 34 up to 36. Mabasa nyo, maminamahal, pinagpapatay sila. Pero walang sumuko, walang tumalikod sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Pero pag ikaw ay tumalikod sa Diyos ngayon, mga minamahal, maiwan ka sa rapture, matikma mo lang, baka tikim ka lang ng ginawa, 3.5 years, pagkatapos nun, wala na. Sabi ng Revelation, chapter 14, verse 9 up to 11, lahat ng mga tumanggap ng tatak ng 666, sila'y pahihirapan araw at gabi, tormented day and night, without rest, forever and ever. Magpakailan-kailan pa man, napakahirap niyan. Kindly pakibasa yung mga sinabi ko kanina po. Acts chapter 2, verse 46 and 47. Acts chapter 2, verse 46 up to 47. Araw-araw silang nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay. At nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso. At nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng paglingap ng buong bayan. At idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw
yaong nangaliligtas. Amen. 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 Biro mo, maminamahal, ang mga Kristiyano noon, araw-araw. Araw-araw. Pakibalik yung verse 46, kindly. Araw-araw sila ay nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo. Araw-araw. Dito magturo ka lang ng 3 times a week. Dumalo po kayo 3 times a week. Ay, tisod ako. Meron kapatiran, tisod na. Sinabi ko lang 3 times, natisod na. Pero yan, araw-araw sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo. Araw-araw. Mas malapit ang kaligtasan sa panahon natin ngayon kaysa noon. Noon pa yan. Araw-araw sila nagbabantay. Baka maiwan sila sa rapture. Pero sabi ng Biblia, hindi nag-rapture. Umabot ng 2,000 taon. Bakit? Sinabi ng Biblia, maminamahal, na ang isang araw ay katulad ng 1,000 taon at 1,000 taon katulad ng isang araw. Alang-alang sa mga taong gustong iligtas ng Diyos, ang 1,000 taon gagawin niyang isang araw na lang at ang isang araw gagawin niyang 1,000 taon. 2 Peter chapter 3 verse 8 up to 10, mga minamahal, ang isang araw gagawing 1,000 taon. Kaya nung panahon ng mga apostol noon, namatay sila. Hindi pa dumating ang malapon kasi nga gusto niyang maraming mapunta sa langit. Pero sa panahon natin ngayon, mga minamahal, 3 times a week lang ang pagsamba. Yung iba natitisod pa. Paano naman kami mga ngaral? Pag hindi namin tinuro sa inyo, maiwan kami sa rapture. Kawawa naman kami. Sabi ng isang kapatiran, naku, si Brother Boy, ayoko na dyan, hanggang niya siya nagpipreach. Gusto ba naman dumalo 3 times a week? Pwede naman, alimbawa, mayroon ka mga gampanin na ibang paglilingkod, at katulad ng ating mga beloved policeman, halos walang time yan, pero dumadalo, nagsisikap. Pero yung ginagawa nila sa taong bayan, paglilingkod din yan. Lalo na yung mga naglilingkod sa Diyos. Yung ginagawa nilang paglilingkod sa taong bayan, paglilingkod din sa Diyos yun. Kaya nga, wala silang panahon, pero may mga pulis tayong mga kapatiran dito. Kahit linggo, naririto sila, sinisikap nila. Kahit wala silang time. Amen? Pero tayo, may mga time tayo, mga minamahal. Bakit hindi natin gawin? Kahit na araw ng Miyerkules, humabol na lang kayo kahit 1 oras na lang natitira, 2 oras na lang natitira. Counted yan. Counted yan. Dahil nasunod nyo na huwag kaliligtaan ng pagkakatipon ganitong nalalaman yung malapit na ang araw. Kahit malate kayo, basta pilitin nyo. Kami nga, nag-full-time worker kami. Ako, nag-worker ako 1984. Hindi ko naranasang lumiban sa gawain. Mga minamahal, pero natatakot pa ako maiwan sa rapture. How much more maminamahal tayo? Kaya hindi ko sinasabi ito para dumalo kayo palagi, hindi. Hindi naman natin after maminamahal yung dami natin, ang malaga kasama natin ang Diyos. 2-3 nagkakatipon sa kanyang pangalan, nasa ating kalagitnaan ang Diyos. Hindi ko tinuturo ito para marami bilang natin, hindi po. Gusto ko lahat tayo maging handa sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Amen! At isa pa sa importante, mga minamahal, magdala kayo ng kaluluwa. Pag marami kang kahinaan, marami kang pagkakamali, sabi ng James chapter 5 verse 19 and 20, sinabi diyan, ang sinumang makapag-aakay ng kaluluwa sa paanan na malapang nakapagtatakip ng karamihang kasalanan. Pag soul winner ka, number 1 kang kasama sa rapture, pag soul winner ka, kasi nalulugod ang Diyos. Sabi ng Biblia, nakapagtatakip ng karamihang kasalanan. Pero kung sarili mo lang iniintindi mo, wala kang pakialam sa kaligtasan ng ibang tao, pwede ka pang maiwan sa rapture, lalo na pag hindi ka dumadalo ng 3 times a week. Sinabi ng James 5:19 up to 20, pag hindi ka nagdadala ng kaluluwa sa mahal na Panginoon, mga minamahal, ang tawag sa iyo ng Diyos, unconcerned. Hindi mo binibigyan ng importansya ang kaligtasan ng kapwa mo. At sabi rito sa Proverbs 11 verse 30, he that winneth soul is wise,
Ang mga nagdadala ng kaluluwa sa paanan ng mahal na Panginoon ay mga marurunong, mga matatalinong tao sapagkat nakapagkukubli ng kanilang karamihang kamalian ang mga Kristiyanong soul winner. Ang mga Kristiyanong nagdadala ng kaluluwa sa paanan ng mahal na Panginoon, nagiging banal, nagiging walang kapintasan sa harapan ng ating dakilang Diyos. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ito, uli na lang, maminamahal, wala na kasi tayong oras. Talagang nagtataka ako, pag tumatayo ako dito, ang bilis ng oras. Pero pag nagpapatotoo, ang dami niyong sinasabi, pero hindi natapos kagad yung oras. Dito sa dalawang uling talata na lang, maminamahal. Sa Jeremiah 7:24 at 1 Corinthians 7:24. Napaka-importante yan sa mga Kristiyanong ang paglilingkod ay paurong. Once upon a time, choir member, ngayon ordinary Christian. Once upon a time, 3 times a week dumadalo, ngayon Sunday Christian na lang. Sabi ng Biblia, pag naglilingkod ka ng paurong, magagalit sa iyo ang Diyos. Iiwan ka niya sa rapture. Basahin natin dalawang talata. Jeremiah 7:24 at 1 Corinthians 7:24. Tandaan niyo yung mga talatang yan, kindly. Jeremias Kapitulo 7, talatang 24. Ngunit hindi nila dininig o kiniling man ang kanilang pakinig, kundi nagsilakad sa kanilang sariling mga payo at sa pagmamatigas ng kanilang mga masamang puso at nagsiyaong paurong at hindi pasulong. Unang Korinto, Kapitulo 7, 7:24 din. Unang Korinto. talatay 24. Unang Korinto, Kapitulo 7, talatang 24. Mga kapatid, bayang ang bawat isa ay manatili sa Diyos sa kalagayang itinawag sa Kanya. Amen. 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 Ito po'y babala sa mga mananampalataya, lalo na sa mga once upon a time naging choir member. Sinabi rito, manatili. Mga kapatid, bayaang ang bawat isa ay manatili sa Diyos sa kalagayang itinawag sa Kanya. Pag ikaw ay tinawag ng Diyos bilang mga awit, dapat hindi ka paurong. Dapat pasulong ka. Once upon a time, choir member ka lang katulad kami. Dati, ordinary Christian lang kami. Tapos naging choir member kami. Naging preacher kami. Naging ordained preacher kami. Ngayon, nangangasiwa na kami ng gawain. Meron na kaming hinawakang mga outstation. Dapat pasulong. Sabi, sila ay gumawa ng kasamaan sapagkat naglingkod ng paurong sa halip na pasulong. Ibig sabihin, once upon a time, 3 times a week dumadalo, sunod, naging 2 times a week, naging Sunday Christian, naging once in a blue moon, hanggang naging anniversary Christian na lang. Tuwing anniversary lang, may dala pang plato. Tuwing anniversary lang dumadalo. Pag ganun ang paglilingkod mo, maminamahal, maiwan ka sa rapture. Hindi ka naglingkod ng pasulong, naglilingkod ka ng paurong. Amen? Kaya nga, nung panahon ng ating beloved Mama Dear, yung mga choir member na bumaba, kasi nga, dati pag ikaw ay naging 40 years old ka na, hindi ka na pwedeng maging choir member. Pero nung mga minamahal, marami mga bumaba, dahil umabot na ng mga 40 years old, binago na ating beloved Mama Dear, maminamahal. Sabi, sige, kahit 40 years old na kayo, pwede kayong umakyat uli sa choir para maipagpatuloy nyo ang pagpapagamit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang hindi pa kayo nirarayuma, kaya nyo pang kumanta ng matagal, pwede pa kayong maging choir member. Amen! Yun ang dahilan, maminamahal. Kaya nga, pag ikaw ay naglingkod ng paurong, once upon a time, mainit ka, choir member ka, mga minamahal, mas mahirap pag naiwan sa rapture. Mabuti nang maghirap tayo ngayon, basta sigurado tayo makasama sa langit, sa rapture, sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Tayo umawi, tayo po'y tumayo. Maminamahal, humingi ko ng paumanin, medyo nagtataka ako ang bilis ng oras natin. Hindi pa nga ako pinapawisan. Hindi pa ako ganong ginaganahan. Umawit po tayo mga minamahal, awitin po natin ang Are You Ready Now? Umawit po tayo bago tayo dumako sa ating mga kahilingan, sa ating mga pangailangan.
we will be in heaven, standing on the presence of the Lord. He will reward to those who accept Him, reward to those who receive Him in their heart. Are you ready now to face Jesus? Sa mga baguhan, maminamahal, lumapit po kayo sa unahan. Sa ating mga kapatiran, may mga bisita, palapitin nyo ang mga bisita sa harapan. Are you keeping all the commandments that He gave? Are you ready now to praise the Lord? Don't waste the time as He has given you. Spend each day with Jesus in your heart. Always praying in the Spirit, always giving glory to His name. Are you ready now to face Jesus? Are you doing now His will? Are you keeping all the commandments that He gave? Are you ready now to praise the Lord? Are you ready now to face Jesus? Are you doing now His will? Are you keeping all the commandments that He gave? Are you ready now to face the Lord? Are you ready now to face Jesus? Hallelujah! Are you doing now His will? Are you keeping all the commandments that He gave? Are you ready now to praise the Lord? Are you ready now to face the Lord? Are you ready now to face the Lord? Amen. Mga minamahal, manalangin po tayo. Balang araw, mga minamahal, mag-rapture. Normal pa rin ang buhay. Normal. Pero makikita nyo, maraming naghahanap ng kanilang mamahal sa buhay. Nawala ang kanilang nanay, nawala ang kanilang kapatid, nawala ang kanilang anak na 6 years old pababa. Maraming mga tao, mga minamahal, pupunta sa mga himpilan ng mga television, himpilan ng radyo. Sa mga pahayagan, mananawagan sila, nawawala ang kalamamahal sa buhay. Akala nila kinidnap. Akala nila, mga minamahal, may masamang nangyari. Pero ang totoo, nag-rapture. Kinuha ng mahal na Panginoon ng mga taong naglingkod sa Kanya. Ang mga bata, ang mga maiinit, matapat na naglilingkod sa Diyos. Habang ikaw, mga minamahal, parang masiraan ka ng bait. Nawala ang iyong asawa, hindi mo alam kung nasan siya. Nawala ang iyong mahal na anak na nagiging kagalakan, kaligayahan mo. Mawawala ang iyong mga mahal sa buhay na mainit.
naglilingkod sa ating pinakamamahal, Panginoon, wala kang ibang gagawin kundi magsisi at umiyak ng umiyak, ngunit huli na. Kaya sinasabi ko sa inyo ito, mga minamahal, kung tutuusin sa lahat ng mga naglingkod sa Diyos, tayo ang pinakamapalad na naglilingkod sa Diyos. Ang mga Kristiyano ng panahon ng mga apostol, silang lahat nangamatay, hindi naranasan ang rapture. Tayo lamang po ang mga Kristiyano sa panahon natin ngayon, makaranas ng rapture. Hindi po tayo mamamatay, kukunin tayong buhay. Ang mga Kristiyanong namatay na naglingkod sa Diyos, sila ang unang kukunin. At in a seconds, tayo mga nabubuhay ay kukunin ng ating mahal na Panginoon upang makapiling ang Diyos magpakailan-kailan pa man. Kaya maminamahal, tina-challenge ko po kayo, alang-alang sa paglilingkod mo sa mahal na Panginoon, huwag mong ipagpalit ang kaligtasan sa material na bagay. Nung unang panahon, naglalakbay ang 3 milyong Kristiyano papuntang Kanaan. Ang Kanaan ay simbolo ng rapture. Pero habang naglalakbay sila, nawili sila sa mga bansang dinaanan. Nasama sila sa mga kalayawan, nasama sila sa pagtitinda, nasama sila sa mga gawaing makasanlibutan. Kaya nagalit ang Diyos, umabot ng 40 years yung paglalakbay nila. Yung 40 days na dapat nandun na sila sa Kanaan, ang Kanaan ay lugar na parang langit sa panahon natin ngayon. Konti lang ang nakarating. Si Caleb at si Joshua lamang ang nakarating sa Kanaan, pati ang mga ipinanganak sa ilang 19 years old pababa, yun lamang po ang nakarating sa Kanaan, simbolo ng rapture. Kaya tayo mga minamahal, rapture, pagdilat mo, pagpikit mo dito, siyang pagdilat mo sa piling ng Diyos. Walang hanggang kagalakan, walang hanggang kaligayahan, hindi ka na mamamatay, hindi ka na tatanda, hindi ka na magugutom, hindi ka na kinakailangan magtrabaho para kumain, mga minamahal sa Diyos. Mga minamahal, ibibigay lahat ng gusto natin. Sabi, He made us kings and priests. Gagawin kanyang hari, gagawin kanyang saserdote sa kaharian ng Diyos, gagawin kanyang hari. Kung di mo naranasan maging hari sa ibabaw ng lupa, maging prinsesa sa langit, gagawin kang prinsesa at hari ng ating dakilang Diyos. At tayo po'y manalangin, mga minamahal, naman ang ating mga kahilingan. Idalangin natin sa mahal na Panginoon. Nauunawaan ko po ang kalagayan niyo, mga minamahal. Napakahirap gawin makadalo ng 3 times a week. Napakahirap po talaga yan, pero alang-alang sa ating kaligtasan, kahit malate po tayo, mga minamahal, ang malaga, present po tayo, nandun tayo sa gawain ng ating dakilang Diyos. Hallelujah! Sama-sama tayong manalangin, ano man ang ating mga kahilingan, ano man ang ating mga pangangailangan, ano man ang ating mga karamdaman, mga minamahal, sama-sama nating idulog sa ating dakilang Diyos. Sigit sa lahat, hilingin natin, mga minamahal, na bigyan tayo ng pagkakataon ng ating mahal na Panginoon na makadalo po ng 3 times a week. Manalangin po tayo sa Diyos, walang imposible, mga minamahal. Malapit nang bumalik ang ating dakilang Diyos. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, mahal na Panginoon, narito po kami sama-samang dumadalangin. Dakilang Diyos, ipagkaloob mo po ano man mga kahilingan ng mga minamahal na makapatiran, ano man mga taglay nilang karamdaman, ano man po ang mga problema, ano man po ang mga nagiging adlang, mahal na Panginoon, sa kalang patapat na paglilingkod. Alisin mo po, bigyan mo sila, mahal na Panginoon, ng pagnanasa na makadalo, mahal na Panginoon, gaya ng iyong banal na utos sa amin, mahal na Panginoon. Patuloy mo kami bigyan ng kainitan, ng katapatan. Alisin mo lahat ng mga hadlang sa aming tapat na paglilingkod. Pagalingin mo kami sa aming mga taglay na karamdaman, mahal na Panginoon. Lutasin mo ang aming mga problemang pinansyal, mahal na Panginoon. Higit sa lahat, mahal na Panginoon, na lahat ng aming taglay na karamdaman, bigyan mo ng kompletong kagalingan, dakilang Diyos. Pagpalain mo po ang mga minamahal na makapatiran, dakilang Diyos, sa makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. In Jesus' name, lahat magsabing Amen and Amen. Ipatong nyo, mga minamahal, yung mga kamay sa inyong mga ulo. Sa Diyos ay walang imposible. Lahat ng mga taglay nating karamdaman, sabi nyo, lumayas ka sa akin, demons of infirmities and diseases. Lahat ng karamdaman, lahat ng uri ng sakit at karamdaman na nasa amin, panghihina ng aming physical na katawan, mga karamdamang diabetes, asthma, sakit sa puso, panghihina, panlupaypay, lahat ng mga adlang sa aming paglilingkod, lumayas kayo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Demons of infirmities and diseases, cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, high blood,
lahat ng sakit karamdaman, hallelujah, panghihina, panlupaypay, unbelief and doubts, lahat ng aming adlang sa paglilingkod, lumayas kayo sa mga pangyariang pangalan ni Jesus. Vices began problem be solved in the name of Jesus. Bless us, O Lord God, in Jesus' name, in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Mami na mahal, sabay-sabay tayong sumigaw habang tayo po'y tumatalon. Sinabi ng Lucas 6:23, magsilundag kayo sa tuwa. Napakalaki ng gantimpala natin sa langit. Sumigaw na malakas, mami na mahal. Lahat ng ginagawa natin nakasulat sa Biblia, mami na mahal. Tumalon habang sumisigaw ng malakas. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you po, mami na mahal. We love you so much, but there is Jesus loves you more. At mga minamahal, habang tayo po ay naghihintay sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon, tayo po ay mayroon po tayong bayarin dito, mami na mahal, ang ating pastoral house. Darating araw, mahigit isang taon na lang, atin na po itong pastoral. Hindi katulad dati, pinapalayas na tayo dito, pinapaalis na tayo dito. Ngayon, mami na mahal, nabili na po natin ang ating pastoral house. Amen. Kaya tayo na po may-ari nito, dangan lang ay hinulugan po natin ito. Meron pang isang taon at mahigit isang taon pa ang ating babayaran. Kaya nga, konti na lamang, mami na mahal, tayo na po ang nagmamay-ari nito. Kukuha tayo ng special love offering para sa ating pastoral house, sa kuryente at sa tubig. Ipanalangin po tayo na ating beloved brother Wilfredo. Mami na panalangin natin special love offering at binibigay mo pong pagkakataon sa ating beloved preacher, beloved brother Lando. Hallelujah, praise the Lord. God bless po, beloved ordinary preacher, Bulkaluya, tayo po'y manalangin. Dakila namin, Ama, sa palang pinakamamahal na Jesus, na ito kami malapin sa pagkulob na special offering, malapanon sa magkakaloob, ibalik mo na kalimbang beses, patuloy pagpalaim ka ng kabuhayan, malapin on, alisin mo na nagmahal, bigyan ko kami puso magbigay, malapin. Doon sa madalangin sa unang panangin, malapas tubitada, sa matamis sa pangalan, pinakasus. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise God. God bless po. Alfredo. Ligaya kong magbigay sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Ligaya kong magbigay sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Ligaya kong magbigay sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Ligaya kong magbigay sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Ligaya kong magbigay sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Ligaya kong magbigay sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Ligaya kong magbigay sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Ligaya kong magbigay sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Dahil niligtas niya ako. Dahil niligtas niya ako. Amen. Praise God. Purihin po ating pinapain ni Jesus. God bless po. The beloved selected singers at Diyos po siya magpala sa lahat po na nagkaloob. And praise God. God bless po sa ating beloved ordinary preacher Boy Kaluya sa ating napag-aralang Ebanghelyo ng Kaligtasan. Patuloy po tayo minamahal sa ating announcement. Patuloy po ating pananambahan po dito sa ating pastoral house. Sa ating minamahal mga bisita, mga baguhan po natin. Mga kapatiran, mayroon po tayo 3 beses na pananambahan dito po sa ating pastoral house. Sa po na isang linggo. Ito yung araw po ng Merkoles, yan po yung ating midweek service. Nagsisimula po tayo na alas 3 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. At araw po ng Biyernes, overnight prayer po yan, alas 9 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw ng Sabado. At araw po ng Linggo, katulad kanina, nagsimula po tayo na alas 9 ng umaga, nagtatapos po tayo ng ganito pong oras, tuwing araw po yan ng Linggo. At wag po natin kaliligtaan, may namin ating Facebook Live, Jesus Miracle Hour, gabi-gabi po ito. Lunes hanggang Sabado, alas 9 ng gabi, hanggang alas 10 po yan ng gabi. Maging ating television program naman po, tuwing araw lamang po yan ng Sabado, sa PTV Channel 4, araw ng Sabado, alas 10:30 ng gabi, hanggang alas 12 po yan ng hating gabi. At yung radio program po sa Dako ng Maynila, minamahal sa DCME, 15:30, talahapitan natin mga radyo. Sa AM band po yan, minamahal,
Lunes hanggang Sabado, alas 11 ng gabi, hanggang alas 12 po yan ng hating gabi. Yan po, minamahal, ang ating mga schedule, ang ating mga services, and praise God. Mayroon po tayong lihan sa mga ibig palihas pagkatapos ng closing prayer, may lihas po tayo. May mga katanungan po kayo, minamahal, counseling po tayo, lumapit lamang sa ating Beloved Preachers area. Andiyan po ating Beloved Ordained Preacher, nakahanda po siya na kanyang paglingkuran. Praise God. May bautismo, sa idea po na bautismohan, maminamahal. May bautismo po tayo, libre po ang bautismo dito. At yung damit na suot-suot po ninyo, hindi po nababasa yan, ay meron po tayong ginagamit na baptismal robe. Amen. Praise God. At minamahal, pagkatapos natin closing prayer, may practice po ating Beloved Adult Choir. May practice po kayo pagkatapos po natin closing prayer. Minamahal, Beloved Adult Choir. At kindly po, pagkatapos po ng closing prayer, minamahal, sama-sama po natin pagtulungan, sayos po natin ang ating mga upuan, minamahal, sa ating Beloved Choir. Amen. Praise God. At minamahal, kung wala na po additional announcement, ay tumayo na po. Magpasalamat na po tayo sa ating pinapay ni Jesus sa ating natapos, sa matagumpay na pananambahan sa araw na ito, maging sa ating pasamantalang pag-iwahiwalay. Panalangin na rin po ito natin beloved worker, Brother Paulo Bondok. Amen. Praise God. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved preacher, beloved Brother Lando Montilla. Tayo po'y manalangin na po sa ating pagtatapos. Dakilang Diyos, sa mga banal sa makapagiri pangalan ni Jesus, kami nagpupuri. Nagpapasalamat sa tagumpay ng banal na gawain na aming dinaos malapit sa araw nito, Diyos. Salamat po, Diyos, sa paglagis mo sa bawat yugto ng banal na gawain at tunay pinagpala mo simula sa pag-awitan ng mga joyful solemn song, sa mga nag-aalay, mga naghandog ng papuring awitin ng mga beloved choir. Salamat malapit sa awitin ng beloved children's choir, awitin ng youth choir, awitin ng beloved adults choir, especially ang awitin ng beloved Jesus Finest Generation Choir na tunay naging mabangong samyo ang aming papuring awitin na inandog namin sa iyong Panginoon. Salamat din po, Diyos, sa mensahe na kaligtasan namin napakinggan, napag-aralan, na dinala po ng mga ralo, Diyos, sa siyang gabay patnubay namin sa paglilingkod namin sa iyo upang kami maging handa sa iyong nalalapit na pagbabalik, O Diyos. At kung paano mo dinakong payapaligtas ang mga anak sa lugar na ito sa aming pansamantalang pag-iwalay, ingatan mo po ang bawat isa na maglalakbay sa niyong makarating payapaligtas sa kanilang mga tahanan, lalo na po mga nagdadrive ng mga kasingle motor, four wheels na sasakyan, ingatan mo sila sa pagmamaneho, huwag silang mapahamak. Itong aming samodalangin sa makapagiri pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. God bless po, Brother Pao. Magkamayan po tayo, minamahal. Tanda po nyo. Kaya may iniibig, ngunit mas iniibig po tayo na ating pera kay Jesus. Amen. Praise God.